kulubang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calotte Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calotte Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Ang isyung pambayan. Oras sa buong Pilipinas, 8:20 ng umaga. Ako po si Mil Kirigunan, samahan po ninyo hanggang alas 9 sa Isyung Pambayan. At buena mano sa aking panauhin ngayon 2026 dito sa Isyung Pambayan. Ang kinatawa ng Bicol Saro Party List, ang lead chair ng House Committee on Infrastructure, at miyembro ng House Committee on Transportation, Congressman Terry Ridon. Kong Terry, magandang umaga at Happy New Year.
Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Happy New Year. Happy New Year, Kong Terry. Unang-una, doon sa usapin na ayon sa iyo ay pwedeng masampahan ng ethics complaint si Congressman Leandro Leviste dahil dito sa sapilitan umanong pagkuha ng tinatawag na Cabral Files. Well, una yan, nabanggit na ho natin yan na nakaraan na pwede ho siyang masampahan ng ethics complaint ng mga taga-DPWH, whether leadership or mga kawani na talagang po naka-witness nito pong pagkuha nito pong Cabral Files mula sa mga computer at mga opisina ni yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral. So pagtingin natin, hindi dapat talaga ginagawa ng mga kongresista. May mga proseso naman sa pagkuha ho ng mga dokumento, hindi ho dapat ganyan ho ginagawa. Pero pangalawa, at syempre makakadagdag pa ho rito, yung reports din po ng naging gawi ni Congressman Leviste at nung kanyang pong mga tauhan doon po sa DPWH Batangas 1st District Engineering Office, kung saan may nakita ho tayo reports na talagang parang rinansak. Nagkaroon ng illegal search operations yung kanya pong mga tauhan doon po sa lagon na yun. No? So talagang ang daming tao, mga tauhan po ni Congressman Leviste, ang talaga pong kumukuha ho ng mga litrato, ng mga dokumento doon po sa lugar na yan. So, tingin ko yan, dalawang bagay po na yan, pwedeng maging batayan ng DPWH sa pagsampa ng ethics complaint. Oo. Kasi meron din kumalat, Kong Terry, na mga litrato, di ba, ni Yumaong Cabral, na talagang yung kamay daw niya ay sugatan. Diba, nung humarap siya sa isang hearing, di ko alam kung Senado yan, o kaya ay sa dahil daw po ito sa sapilitan yatang nag-ano sila na Congressman Leviste, di ba? Yung ayaw niyang ibigay umano yung ilang mga files kaya nasugat yung kamay niya. Well, yan po yan ilan sa mga magandang maitanong, no? Doon po sa mga kawani. Kasi may mga kawaning nagsalita na Oo. Basically, doon po sa kung paano ho nakuha po yung mga files, paano ho nabuksan yung computer, no? So, pwedeng sila rin ho yung makapagsabi kung ano yung nangyari din sa sinasabi pong paper cut, no? So, I guess as soon as a complaint is filed, yung pong ethics committee naman po ng Kongreso will look at it the soonest. Pwede bang halimbawa, motu proprio, ibig sabihin kumilos ng sarili ang House Ethics Committee kahit walang magpa-file muna pa ng complaint mula pa sa mga opisyal o empleyado ng DPWH? Kasi sabi mo nga, itong inasal ni Congressman Lian ay hindi dapat nakikita sa isang kongresista. Well, tatlong bagay ho yung pwede mangyari, no? So una, yung binanggit ko na, DPWH leadership or staff, no? Yung pwede pong mag-file ng complaint kasi sila po yung aggrieved parties dito. Pero ang totoo, pwede rin ho mga ordinary mamamayan, pwede mag-file ng kaso, no? Ibig sabihin kung pakiramdam nila, dapat nga hindi talaga ginagawa ng kongresista yung ganito pong gawi, pwede ho sila mag-file. Tapos pangatlo, yung binabanggit nyo na nga, pwede po motu proprio. Ibig sabihin nun, yung kongreso mismo at yung kanya pong komite ay pwede ho magkaroon ng pagdinig dito po sa bagay na ito. Ay, pinagtataho ko lamang, Kong Terry, no? Kasi bago pa mang magpasko, talagang may mga reactions ka na tungkol dito. Ganon din, sinasagot ka rin naman ni Congressman Lian. Pero parang tahimik pa rin si Congressman J.C. Abalos na siyang chairman ng House Ethics Committee. Well, okay lang din naman na maging tahimik ko yung chairman kasi siyempre siya din yung papatakbo, no? Nito pong bagay na ito, no? So I guess ayaw din niya unahan yung mga mag-file ng mga complaint, no? Or kung magiging pa siya ng komite, magkamoto proprio, ayaw din niya siguro unahan bilang chairperson. Tingin ko prudent naman ho yun. Lalo tigit siya talaga yung magpe-preside nito pong mga proceedings po na ito. Kung sa bagay Kong Terry, mas magandang neutral lang, hindi siya naririnig at walang reaksyon dahil kung sakaling umakyat ito sa kanyang komite, ay talagang de-desisyonan nila itong mangyayaring reklamo laban kay Congressman Leandro Leviste. Tama po. So yan po yung inaasahan natin pagbalik po ng Kongreso ng January 26. No? Kasi marami ng mga usapin din talaga na pending pa katulad nito. Kong Terry, ang sabi nga niya dahil sinasabi mo before magkaroon ng kumbaga iba't ibang mga reaksyon, ang sabi mo posible siya na masampahan ng kasong ethics sa Kongreso. At ang sabi ni Congressman Lian, I would enjoy that
dahil magkakaroon daw siya ng sapat na pagkakataon para maihayag naman ang kanyang panig. Wala naman ng problema kasi gano'n naman ho yun. So, ibibigay ho ng mga taga-DPWH ang kanila pong panig, ibibigay din ho ni Congressman Leviste ang kanya pong panig. No? Although may binabanggit kasi siya na parang irrelevant doon sa question po ng DPWH. No? Parang doon niya ihahayag halimbawa yung dirty laundry ng Kongreso. Parang irrelevant ho yun doon sa ethics proceedings. No? Ibang bagay pa ho yun. I don't think it will be through the ethics proceedings that he can actually present those things. Oo. Kasi nga sabi, nabasa ko rin yun, karugtong nun, na sabi niya, ito yung pagkakataon para ilahad lahat ng mga anomalya sa Kongreso. So ito, ang Ethics Committee ang hindi tamang forum para gawin niya yun, kundi ang dapat lamang sagutin yung mga questionable ginawa niya doon sa pagkuha umano ng mga files ni Yumaong Yusek Cabral. Oo, ang pag-usapan sa ethics complaint, yung dalawang bagay na yun, yung pagbuha ng Cabral files, tapos pangalawa, yung pong pag-ransack ng pong Batangas District Engineering Office. Meron naman sa ibang platform para i-present po yung mga binabanggit niya ng mga dirty laundry ng Congress. In fact, may ginawa naman ho siya in the last couple of days. No? So I think, nagagawa naman ho niya yung pong paghahayag, yung pong bagay na yan. Hindi lang sa ethics committee ata yan apt na i-present. Kong Terry, ano sa tingin mo? Kasi lagi siyang may hamon sa Office of the Ombudsman na isa publiko na yung dokumento. Makakatulong ba ito sa investigasyon kapag naisa publiko yung sinasabing mga listahan umano ng mga proponents na hawak ni Congressman o ni Yusek Cabral na nakinabang dito sa mga pondo ng flood control? Well, ang panawagan naman natin sa totoo lang sa lahat ng mayroon pong hawak. Kay Congressman Leviste, sa DPWH, sa Ombudsman, basta mabet na ho ninyo yung authenticity niyan, ilabas niyo na ho yung listahan. Wala naman tayong problema. Kasi para mai-compare ho natin yung pong iba't ibang mga listahan kung ano ba talaga yung mga yan. Kasi syempre, papagpaliwanagin ho talaga din natin lahat ng mga nasa listahan. Ang totoo naman, at yun din naman ho yung binabanggit ni Congressman Leviste, yung pong pagkakalista naman po doon sa mga listahan po na yun, hindi po yan automatic na ebidensya ng korupsyon. Ibig sabihin, nasama sila dyan sa lista. Ang ultimate kong tanong, una, naging proyekto ba talaga yung mga yan? Naipatupad ba yung mga proyekto yan ng tama? Meron bang ghost ng mga proyekto? May bang substandard mga proyekto? At panghuli, at pinakamahalaga, meron bang kickbacks na nagkapalitan sa bawat proyektong pong pinag-uusapan? So, yun nga ho yung kailangan ng linawin. Kasi initially, when that was presented, para may intriga na ho agad pagka nasa listahan ka, may problema ka. Oo. Hindi ba? Only for him to take a step back again na, hindi naman. Ano lang yan, gusto lang natin maging transparent sa publiko na kung nasa listahan ka, siguro maganda ipaliwanag mo kung ano yung nangyari sa mga proyekto mo. Parang ganon. Yung unang medyo... Go ahead, sir. Magkaiba yun Hindi ba? Kasi intriga yung umpisa Hindi ba? Pero sa dulo, matras siya na, hindi, ano lang naman, gusto ko lang naman magpaliwanag kayo. So, yung form pa lang ho ng presentation, parang may problema na tayo agad. Yun nga ang sabi rin ng ilang mga kasamahan nyo sa Kongreso. Kapag nasa listahan ng pangalan ang pinalalabas ni o kaya ay pinaniniwalaan ni Congressman Leviste, kasama na doon sa mga anomalya, paano kung nailagay lang naman doon ang pangalan nila at kumbaga ay wala pang ebidensya na sila nga ay sangkot doon sa mga questionabling mga tinatawag na proyekto under DPWH, di ba? Actually, ang pinaka-problema doon, halimbawa, may mga pangalan doon na, una, hindi naman kongresista katulad ng sa akin. Siya nagsabi nun na nasa listahan ako pero wala naman pala, di ba? Kasi hindi pa naman ako congressman ng 2024 nung ginagawa po yung budget na yan. Tapos meron pong tatlong mga congressman na patay na. Noong pong 2024, si Congressman Hagedorn, Congressman Salvame, Congresswoman Panotes, no? Na nandun pa rin ho sa mga listahan na yun. So, kumbaga, wala man lang paliwanag bakit sila nandun. Di ba? Ang paliwanag ko ni Congressman Leviste, bayaan niyo yung DPWH magpaliwanag dyan. Pero ang problema kasi, the list had emanated originally from him. Di ba? So, kumbaga, at the very least, you have to be responsible on the disclosure para maipaliwanag mo din. Ang problema siyempre lalo higit itong mga patay na kongresistang ito. Paano pa nila may papaliwanag yung mga sarili nila? Patay na nga sila. Di ba? Lalo higit ang original impression at ang original intrigue, kasangkot ka sa anomalya pagka kasama ka dyan sa listahan na yan. Di ba?
Doon sa mga tema ng mga pagpapa-interview ni Congressman Lian, mukhang hindi siya titigil hanggat hindi na isa sa publiko yung tinatawag na mga listahan na yan under the term Cabral Files. Ano po ba ang gagawin dapat dito ng Office of the Ombudsman? Dahil mukhang yung komisyon ay hindi na rin masyadong aktibo doon ho sa gagawin o ginagawa ho nilang mga hearing kaugnay dito sa mga flood control project anomaly. I think ang gagawin po ng Ombudsman at this point, mag-forensic examination muna sila, no? Nung pong actual na laman po ng mga files na sinabit po ng DPWH. Tapos doon natin makikita kung talaga nga bang andun yung listahan, kung ma-authenticate. Kasi syempre, I guess yun po yung original list eh. And they will have to talk to the encoders also kung yan ba yung in-encode din nila. Kasi syempre, sa dami mo ng listahan na yun, hindi naman si Jose Cabral lang ho yung lumikha nung pong listahan na yun. So I'm sure meron pong mga kawani na intimately involved pa rin dyan po sa paggawa po ng listahan na yan. So, yan po yung kailangan gawin ng Ombudsman bago ho sila magkaroon ng talagang ultimate na paglalakad nito pong listahan na ito. At abangan natin yung umaganap dyan sa Office of the Ombudsman at sa itatakbo ng investigasyon sa flood control anomaly. Diyan ka lang kung Terry at babalikan kita, mag-pause lang kami for some commercials dahil tatanungin din kita, ito maraming nagre-react din dahil palalawigin pa ng LTO ang mga lugar na ipagbabawal na po ang, ay nako salamat naman, ang pagpapasada, pagmamaneho ng mga LEV sa pagpapatuloy po ng isyung pambayan. Oras sa buong Pilipinas, 8:33 ng umaga. Ang oras na yan. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Ito ng Isyung Pambayan. Oras sa buong Pilipinas, 8:37 ng umaga. Ako po si Mil Cregunan. Happy New Year po Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat po ng mga kababayan natin sa iba't ibang mga bansa. Ito po ang Isyung Pambayan at sa mga kagigising lamang ngayong umaga. Ang aking pong unang panauhin ngayong 2026 sa Isyung Pambayan. Ang kinatawan ng Bicol Saro Party List, ang lead chair ng House Committee on Infrastructure at miyembro ng House Committee on Transportation. Ito, tungkol naman sa usapin ng transportasyon, Kong Terry. Marami rin sa ating mga kababayan ang nagre-react sa desisyon ng LTO na ipagbawal sa mga major thoroughfares. Dapat lang naman talaga. Ito mga tinatawag ho nating mga LEV, pero mas kilala po ito sa mga e-trikes at e-bikes. Reaction mo, Kong Terry? Well, una sa lahat, medyo sumalubong na ho yung LTO, no? Doon po sa panawagan natin nung nakaraan na hindi naman dapat outright ban, no? Ang kanila pong gagawin. So, malaking bahagi po ay pinapayagan pa rin mag-fly po ng mga lansangan, no? Ibig sabihin, lahat ng mga lugar na hindi kasama doon sa listahan, pwede pa rin pong gamitin ng mga e-bike at e-trike users po natin. So, ang understanding ko, yung pong local government units na po yung magpapasya nito pong regulation, ito pong ilang mga particular na lugar na hindi po binabanggit ng LTO. Oo. Kasi isa ho doon sa mga reklamo talaga ng mga kababayan natin, particular sa probinsya, sabi nila sa akin, kung paano naman yung ho namin, papunta ho kaming Kapitolyo, ang madadaanan lang ho namin yung public highway na hindi naman ho nagka-traffic. O kaya nasa gilid naman ho kami namamasada. No? So, yung mga ganyan pong mga bagay, I think, iiwan na doon sa mga concerned local government units sa mga probinsya. So, yung very specific pong mga lugar, linista na ho. I think dyan ho talaga magkakaroon ng kulihan. At I think very limited po yung mga kalsada po na yan. At malalaking mga kalsada din ho talaga. Yung pong pinag-uusapan natin dyan. Kasi I'm sure, Kong Terry, ito bilang isang motorista rin na i-encounter mo, di ba? Ang mga pasaway din ito, mga e-trikes na to, at saka mga e-bikes na talagang bumabiyahe sa mga major thoroughfares. Kung hindi man maka-aksidente, wala pong mga lisensya karamihan sa mga kanila. At higit sa lahat, mas marami ang nagmamaneho na mga kabataan. Well, yung pong mga ganun, syempre, ibang bagay pa ho yung regulate, no? Dito po sa mga ganyan pong gawi ng mga e-trike at e-bike users. Pero kailangan natin siyempre maghinaw. Alam po ninyo, meron talagang kamoting e-trike at e-bike, pero meron din kamoting kotse, di ba? Meron din kamoting truck, meron din kamoting nagmumotor. No? So kumbaga, sa totoo lang sa kalsada, lahat ho yan nag-exist. Sila din yung dapat nating bantayan at panagutin pagka ho mali-mali ho yung gawin nila sa kalsada. So, yung I guess pagsalubong na rin po ng LTO dun sa panawagan kasi siyempre mahirap din ho ilatag talaga bilang pambansang patakaran yung pong karanasan lang halimbawa dun sa mga particular na kalsada sa Metro Manila. So talagang magkakaiba ho yung karanasan ng mga tao ron. Halimbawa, tingin ko iba yung karanasan sa gawing Visayas at Mindanao, no, ng mga gumagamit po ng e-trikes, e-bikes dun sa mga karanasan po ng mga motorista dito po sa mga particular na mga kalsada na binabanggit katulad ng I think EDSA at SLEX, no, Magallanes, Quirina Avenue. Ito pong mga particular na mga kalsada binabanggit po ng LTO. Oo, at may plano pa silang dagdagan. Kasi ang problema ko, Kong Terry, medyo hindi ako masyadong
believes pag-implementasyon ng mga LGU, hindi ba? Kasi minsan yung iba pinalulusot. Unang-una, ang napapansin ko, marami na akong nasita na mga e-trikes dun sa lugar namin. Yung mga maliliit lang na kalsadang dadaanan, halimbawa, na ang bilis magpatakbo, hindi marunong tumingin sa kanan at kaliwa, at karamihan, ayun, nabanggit ko nga, mamaneho, mga kabataan, mga nanay, yung nababanggit mo nga, nagsisilbi itong mga school bus ng kanilang mga anak, pero yung ilan sa kanila hindi rin maingat sa pagmamaneho. Number 3, may mga senior citizen na ubod ng bagal sa kalsada at hindi rin marunong, kumbaga ay magkaroon ng sariling disiplina. Kasi yung iba, senior citizen ako so ito yung takbo ko lang. Nagiging sanhi ngayon ng bagal din ng mga nasa likod, lalo na kung 2 lanes lang naman sa ilang mga maliliit na barangay. Well, siyempre, yan po yung mga bahagi ng road safety and driver education po. So, 3 bagay din ho yung kailangan natin gawin moving forward. No? Una, yung pong registration ng lahat ng mga e-trikes, e-bikes na mas mabigat sa 50 kilos. Dapat mangyari na yon. I think kaya naman ang gawin ng LTO at ng DOTR yan, na hindi ko kailangan ng bagong batas. Pangalawa, yung pong paglilisensya doon sa mga e-trike, e-bikes na mas mabigat sa 50 kilos. Dapat gawin ho yun. Kasi ang exemption lang ho talaga, lahat ng light electric vehicles na mas magaan sa 50 kilos. No? At panghuli, lahat na bibili na LEVs, dapat meron talaga silang road safety seminar or education. Kung paano man ho gagawin yun, dapat mailatag po na LTO yun. Kasi para alam din ho talaga na yung mga binabanggit ho ninyo mga concerns, either sobrang bagal or sobrang bilis or sobrang mga underage, no? Mga bata, yun so yun po yung mga pagka kasi mailatag mo na halimbawa yung licensing tsaka registration para sa mga may mabibigat na LEVs. Yung usapin po ng impounding, yung usapin po ng pagkukuha ng lisensya, or paggamit ng mga kabataan na walang lisensya, diretso impounding ho talaga yun. Hindi ba? Pag nahuli sila. Kung wala pang framework ng registration sa licensing, para medyo mahirap mag-impound pagka ho, ganyan po yung kalagayan. Oo, tsaka sabihin pagkitil sa kanilang karapatan. Di ba? Kasi yung iba, ito yung gamit namin mahirap. Wala kaming pambili ng kotse, mahirap mag-commute. Convenient din sa kanila yung paggamit. Pero ang sabi ko nga, dapat alam mo natin ang regulasyon sa trapiko. Kasi yung pero sabi mo nga, Kong Terry, marami rin ang kamote na driver na may mga lisensya. Pero dapat, para maiwas na lamang po tayo sa mga aksidente sa atin pong mga lugar at lalo doon sa mga maliitong kalsada na napakarami na nito mga e-trikes at mga tinatawag na mga e-bike. Ayan po talaga yung mga kailangan pong mga pagre-register, regulate nito pong pamahalaan. Ibig sabihin, mahirap lang din kasi halimbawa yung biglang naghahabol tayo nung paghihigpit kung pinabayaan natin sila from the beginning, di ba? Kaya halimbawa ngayon, maluwag ho tayong sumasalubong dito po sa salubong din ho ng LTO ngayon na very limited lang ho yung mga kalsada at talaga nakinig ho sila dun sa panawagan ng publiko. Ano pong nagdaang buwan. Oo. Nakinig sa panawagan ng publiko, sa panawagan mo, matapos parang kabuti na itong napakaraming mga e-trikes at e-bikes na nakikita natin sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. But anyway, Kong Terry, ito, panghuli na lamang, ano ba itong umuugong na umano'y change of leadership? Meron ka bang naririnig? Balak daw palitan na naman si House Speaker Faustino D.D. Ano ba ang chika? Ano ba ang ganap dyan sa Kongreso? Wala naman akong naririnig na ugong po ng pagbabago. Tingin ko naman ho, tuloy-tuloy lang po yung mga trabaho, no? Yung particularly mga priority bills, no? Very important ho talaga yung mga linatag niya na priority bills nitong nakaraan dahil talaga yung reform-oriented ho talaga yung priority bills na yun. So pinag-usapan na natin dyan yung political dynasty, party list reform, yung paggamit po ng blockchain, no? At iba pang mga priority measures na never nating in-expect, no? Na gagawin po under this government. Pero I think yan ho yung isa sa mga nailatag dito po sa
LEDAC, no? At it's a commitment of the President, it's a commitment of the Speaker, and the Senate President na gawin po yan. So we are expecting na tuloy po yan at kasado po yan. At syempre, mensahe mo ngayong New Year's, Congressman Terry Ridon. Siyempre, mag-iingat po tayo. Panibagong taon, panibagong pag-asa. Siyempre, sa bahagi po ng pamahalaan, dapat magawa din ho namin yung trabaho namin para naman po talagang sumalubong. At tiyakin po natin na tuloy-tuloy lang po yung pagsiservisyo sa tao at yung mga reforma na dapat gawin para talaga tumugon po sa mga problema at hinaing ng taong bayan magagawa po namin bilang pamahalaan. Maraming salamat, Kong Terry. Maraming salamat. Magandang umaga. Magandang umaga. Ang kinatawa ng Bicol Saro Party List at miyembro ng House Committee on Transportation at lead chair ng House Committee on Infrastructure. Salamat din sa mga nakatutok sa RHTV, sa Facebook Live. May mga reaksyon sa e-trikes, e-bikes. Pero ako naiintindihan ko yun. Kaya lang ang sabi ko nga, marami ho akong sinisita na mga driver po ng e-trikes at e-bike. Na talaga naman hong alam sa regulasyon sa trapiko. At pagkatapos, pati yung ilaw, yung ilaw ng mga e-trikes at e-bike, na pagkasalubong mo talaga namang nakakabulag sa sobrang liwanag. Pag sinite mo, kabataan ang mga sakay at ang nagmamaneho. O kaya naman, hindi rin marunong, promeno sa kanto, talagang tuloy-tuloy, sisitahin mo ang nagmamaneho, nanay, may sakay na mga school children. Diba? Ang concern po natin, hindi ho natin inaalis na kayo po ay magkaroon din ng convenience sa transportasyon. Pero dapat magkaroon ho tayo ng disiplina sa pagmamaneho. Aminado rin tayo, marami rin hong mga kamote na driver sa coach ng mga sasakyan, motor at mga malalaking truck. Pero wag na ho sanang dumagdag pa yung ilang mga driver na halos wala naman pong lisensya na nagmamaneho po sa iba't iba ho natin mga barangay. At kung minsan may mga sakay pa ho silang mga bata. Oras sa buong Pilipinas, 8:48 ng umaga. Babalik po ang Isyung Pambayan. Number 1. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Isyung Pambayan. Oras sa buong Pilipinas, 8:53 ng umaga. Ako pa rin ho si Mil Crigunan sa Isyung Pambayan. At susunod po sa ating programa, sina Edniel Parosa at Giselle Ricafort. Shout out lamang ho sa mga viewers, listeners po natin. Salamat ho sa pagtutok lagi sa DZRH. At sa lahat po ng mga nakikinig. Meron ko nabasa dito mula sa Australia. Banggitin ko lamang ho ang kanyang pangalan. Nako, ayan, ang dami na ho kasing pumapasok na mga mensahe dito. Ito, Jofel Donato Real. Jofel Donato Real, magandang umaga Milky from Australia. Magandang umaga po sa lahat po ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Siyempre kay Jofel na nasa Australia, ang aking mga kapatid, pamangkin bumalik na Australia ngayon. Wala daw silang masabi talaga sa pag-celebrate ng mga Pilipino ng Kapaskuhan at Bagong Taon dito ho sa Pilipinas. Ayan, si Robbie nanonood uli at nakikinig. Magandang umaga rin po kay Saturnino Laoay Sr. mula po sa Quezon City. Good morning Milky, watching from Gapan, Nueva Ecija mula kay Willie. Arlene Espino, ayan yung usapin ho natin sa mga e-trike at e-bike. Sabi ni Miss Arlene, hindi usapin ang matagal na takbo o mabagal na takbo dahil nag-iingat lang. Ang mahalaga, nasa tabi, huwag gumit na sa daan at huwag silang mga pasaway. Salamat din kay Abdul. Good morning Milky, nakikinig rin sa DZRH at nanonood. From Cabacan, North Cotabato, Renato Valenya. Salamat po sa panonood. Shout out kay Chanel Tabat ng Taboso, Negros Occidental. Mga ilan pa ho mga pagbate, si Flor B. Fernandez, magandang umaga Milky. Pag-greet po naman, Nanay Linda
Asonsa. Nakikinig po siya sa inyo at sa lahat po ng mga programa ng DCRH. Uy, salamat Nanay Linda Asonsa. Pagbati rin mula kay Florbe Fernandez. Sabi naman ni Romel Lasano, good morning Milky. Palagi pong nakatune in ang aming pong radyo tuwing umaga sa DCRH 1287 kHz sa Sorsogon. Ayan. Happy New Year po sa lahat ng mga taga DCRH at syempre sa mga taga Castilla, Sorsogon. Salamat po. Diyos maraming aga dyan po sa mga area po ng Sorsogon. At ilan pa ho natin mga suki na lagi hong nakikinig sa DCRH. Speaking of suki ng DCRH, gusto kong batiin, ito talagang pruweba na talagang nakikinig. Kasi habang nakabakasyon sa isang beach resort, nakikinig pa rin sa DCRH. Talagang ayaw niyang ma-miss ang mga programa sa DCRH kahit na noong holiday season. Kay Ma'am Ana Viola. Ma'am Ana, magandang umaga, happy viewing and happy listening. Of course, kay Mami Luz Limtan, magandang umaga po sa inyo at Happy New Year sa buong Sitin family. Ganoon na rin po. Ayan, maraming nangungulit, Milky. Meron bang pagtaas, pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo ngayong unang bahagi ng 2026? Ito po ang abiso sa ating mga motorista. Taliwas po sa inaasahang rollback ay namumurong tumaas ang presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo. Ayon po sa oil industry sources, 30 centavos hanggang 50 centavos ang posibleng dagdag sa presyo ng diesel kada litro, habang 20 centavos hanggang 40 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Posibleng walang paggalaw o bumaba naman ng 10 centavos. 10 centavos lang kada litro ang presyo po ng gasolina. Pero okay na yun. Pag medyo marami-rami mga ikakarga, malaking bahagi na rin ititipid yung 10 centavos kada litro ng gasolina. Malalaman ang final oil price adjustment, bunga ng geopolitical sentiment, inaasahang oversupply, mahinang demand expectations lalo na po sa major consumers gaya ng bansang China. At inaasahan po ang pagdagsa ng maraming mga motorista, pasahero. Diyan po sa kabaan ng SLEX, NLEX at ilan pa mga major thoroughfares, mga bumiyahe sa norte at timog, bahagi ng ating bansa. Bahagi Tagalog. Inaasahan din ang dagsa ng mga pasahero sa mga bus terminal, Pantalan at Paliparan matapos ang mahabang bakasyon nitong holiday season. Kaya po doon sa mga babiyahe, pagmamaneho, ingat po kayo sa inyong pagmamaneho. At sa mga pasahero po natin, mag-ingat po lalo kayo dahil mas marami ho ngayong mga tao ang makikipagsiksikan sa iba't iba pong mga terminal. Ingat po kayo at syempre ang pinakamahalaga, ang atin pong kalusugan matapos tayong kumain ng napaka-mamantika. Marami ang bawal. Ang sabi, okay lang, naka-maintenance medicine naman. Pero ang paalala ho natin ay mag-ehersisyo. Para at least masasabi ho nating handa tayong harapin ang buong 2026. Health is wealth, ika nga. Salamat po sa inyong walang sawang pakikinig sa DCRH, of course sa Isyung Pambayan every Sunday, 8 to 9 ng umaga. God willing, babalik po ako next Sunday, ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi sa mga kababayan po natin sa iba't ibang panig po ng mundo. At syempre, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po si Mil Gregunan. Magandang umaga at Happy New Year! Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po sa buong Pilipinas, ganap na alas 9 ng umaga.
galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for